Masayang araw muli sa inyo mga kaibigan. Nandito na naman ako ulit at maghahatid uli sa inyo ng isang video na naman. Ayun na nga. At nakakita ako ng pakong gulay sa palengke. Ang mura lang kasi nung kilo, lalo na siguro sa panahon talaga ngayon na tag-ulan. Ayan, kaya ako napilitan bumili ng pako kasi never ko pa rin itong na luto. Nakatikim na ako sa iba pero hindi pa ako nakakagawa ng sarili kong version sa pakong ganitong gulay. Ayun, kaya bumili ako ng halagang 10 piso at bumili ng mga Ricardo. Ayun, samahan niyo ako at panoorin kung paano ko ginawa yung aking pako na nabili. Tara guys, samahan niyo ako. Ayan, at hinugasan ko na nga. Hinimay-himay ko muna yan siya, pinutol-putol at hinugasan ng mabuti. Ganito pala yung pako kasi first time ko lang talaga gumawa nito guys. Hindi talaga ako marunong gumawa nito pero nanood naman ako kung paano siya gawin o paano lutuin. Yung pako pala is kailangan pakuluan muna siya. Katulad nito, ayan, habang nagre-ready ako ng aking mga hinihiwa, nag-ready na rin ako ng pakulo na tubig. Ayan, pagkulo, inantay ko lang yun siya kumulo guys, no? So, habang nagpapakulo ako, ayan, naghihiwa na muna ako ng mga ricado o sahog dito para sa ating salad na pako. Ayan, nilagyan ko ng ceiling green. Gusto talaga namin lagi na mayroong ganitong ceiling green kasi masarap din tunguyang-nguyain sa mga sanay kumain ng sili dyan, di ba? Masarap naman kumain ng ceiling green kasi matolerate naman natin yung anghang. Yun, sa mga sili lover dyan. So, kailangan din talaga naman natin ng konting anghang sa katawan. Ayun. At ayan, hinihiwa-hiwa ko muna yung aking mga dyan, ricado, sahog sa aking salad. Yun. At ito na naman nga tayo. Siyempre, gumawa ako ng ganito. Nakita ko lang naman din talaga sa palengke. At hindi talaga ako marunong gumawa nito. So, naisip ko talaga na gumawa muna ako ng ganito para maranasan. Kasi gusto ko naman talaga gumawa ng mga salad-salad para lagi akong meron kapartner sa mga kinakain. At saka kailangan ko rin kasi ng mga gulay-gulay. So kaya ito, sinipagan ko talaga magawa lagi ng aking mga pang side dish o kung anumang mga gulay na pwede kong lutuin. Kaya yan, napaisip naman talaga akong gumawa niyan pako at itry ko nga kung kaya ko bang magluto ng ganyan. Kasi sa pa lang guys, 'di ba? Ito yung pakulo. Hindi ko rin alam kung ano ba ang ng pako, kung para ba siyang mga saluyot na mga gulay, mga ganun lang ba talaga siya? Kung paano siya lalambot, ayun. So pinakuluan ko na lang yan ng mabuti hanggang sa makita ko na pwede na siyang makagat. Lalo na yung mga sanga-sanga ng pako, tiningnan ko muna kung gano'n nakalambot. At hindi lang yung guys, tinikman ko talaga yung
texture nung pako. At ayun na nga, nung medyo lumambot na at kaya ko nang nguyain, ayun, at tinanggal ko na nga yun sa tubig. Pinatay ko muna, pero pinakuluan ko siya. Medyo matagal din yung mga pakulo ko. Mga siguro mga nasa 20 o 25 minutes ko napakuluan yung pako. Ganun pala siya katagal, Hindi ko rin talaga na-experience kasi ang paggawa niyan. So ayun lang talaga, ng hula-hula lang talaga ako dito na part sa paggawa ng pako. At of course, syempre, ayan, habang naghihiwa nga ako, talagang iniisip ko kung paano ko ba siya gagawin, kung katulad lang din ba siya ng mga salad na mga ginagawa ko, yung mga parang kinilaw, ganun. Actually, sa timpla, ganun din talaga ginawa ko, yung parang kinilaw. Kasi para hindi na lang din siguro maiba yung yung lasa. Sa panlasa lang namin, Ewan ko lang sa inyo guys kung paano nyo rin talaga gagawa, kung paano kayo gagawa ng sarili nyong pako version. Hindi naman ako kasi expert talaga magawa o magluto-luto ng kahit anong pagkain. Hindi talaga. Hindi naman ako lumaki na tinuruan paano magluto o mag-aral. Halos lahat ng mga niluluto ko o ginagawa ko is pinanonood ko muna yan bago ko siya gawin. Hindi lang sa panood, basta inaaral ko, gagawin ko muna, tapos titikman hanggang sa lagi ko na siyang gagawin. Ganun lang naman, siguro ganun din naman kayo, aral-aral muna o practice muna luto bago gawin, di ba? Ngayon, pinakita ko nga yung aking itatanim na buto ng kamatis. Napakadali lang magtanim ng kamatis, guys. Kasi ibaon mo lang yan dyan sa lupa. Naku, mga isang buwan na nag-uulan, tutubo na yan at may bubunga na dyan. Ayan. So, pagkatapos nga kumulo ng aking pako, dinrain ko na siya agad kasi iniisip ko, baka naman malata, masobrahan sa sa pakulo. Kasi hindi ko rin naman talaga alam kung paano yan siya pakuluan. Tapos, dyan ko lang din na-realize guys, siya, yung talagang amoy mo yung langsa ng amoy ng dagat sa pako. Ganun pala yung amoy niyan. Hindi, hindi naman sa may anggo, kumbaga, yung mga seaweeds, o diba, yung mga lato, yung mga ganong guso, yung mga ganong itong pako, ganun din pala siya. Inisip ko kasi itong pako na to is parang yung mga gulay-gulay lang din na tumutubo dyan sa mga bakuran natin. Akala ko ganun siya. Yung pako pala na ito is nakukuha din pala siya sa dagat. So, halaman dagat din pala ito siya, guys, no? Hindi ko alam. Ngayon ko lang din yan na ayan. So, kakapanood ko, ayun. Ganun pala yun, yung pako. Wala talaga ako idea niyan. Alam niyo nung mga kabataan pa alam ko lang kumain. Ayun, yun talaga mga naging lesson sa akin is ang sarap talaga ng buhay natin noon na merong magluluto, merong maghahain, di ba? Yung tipong kakain ka na lang, aalis ka ulit ng bahay, kakain ka na lang, gagala ka, kakain ka na lang, yung mga ganun, tapos tatakas ka pa. Ayun. Naalala na naman yung mga kapasaway na panahon, pasaway days. At ito, ayan, nagano na naman ako ng bawang. Hindi talaga mawawala sa amin yan yung paggawa o pagdurog ng bawang na lagi ko nilalagay sa mga ganitong pagkain. Ayan, tapos bumili ako ng isang itlog na maalat kasi yun yung pinaka-special version pala ng pako pag nilagyan mo ng itlog na maalat. Masarap siya guys. Sobrang sarap. I-try nyo rin. Ayan. Inano ko lang siya, in-slice ko lang ng maliit. So, ayan, inisa-isa ko. Ayan. Nandyan na lahat ng rekado. Sibuyas, bawang, kamatis, sili. Tapos, lalagyan ko na lang yan siya ng pang timpla. Ayun.
Di, nung mailagay ko nga lahat, so kumuha na lang ako ng mga panimpla na pwede ko ilalagay dyan. Yung lagyan nyo lang ng konting asin na yun. Asin, paminta, o kung ano pa yung mga gusto nyo mga pampalasa. Kasi ako nilagay ko lang dyan na konting alam nyo na yun, yung magic cheese. At saka syempre hindi mawawala ang pang side siday natin na asukal para lang maghati yung asim tsaka tamis. Ayan, asim at tamis syempre ganun naman talaga kapag gumagawa ng mga kinilaw, di ba? Tapos ayan, nilagyan ko yan siya ng konting tuba kasi meron kami dito. So, ayan. O, diba? Masarap. Masarap siya, guys. So, ano pang hinihintay nyo? Pwede na rin kayo gumawa ng ganitong pako na salad. At partneran nyo lang ng kung ano nyong gustong i-partner. Masarap din daw tong pako sa may alamang isda na may sili, kalamansi. Oh, masarap talaga. Tapos, lagyan mo ng saba. Ayan. At pritong isda. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo guys? Gawa na rin kayo at gumawa ng sariling version. So, tara. Hindi na pala ako nag-video kung paano pa kami kumain. So, hanggang dito na lang at maraming salamat. Sa mga hindi pa naka-like, share, subscribe to my YouTube channel, subscribe na. And goodbye!